Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-51 kabanata ng Jeremiah. At ang magbabayo ng salita ay si Tim Sir. Napaka-espesyal ng ating tagasalin ngayong umaga. Si Alex Juan po ang nagtatranslate for Mandarin. Ngayon, tayo ay nasa huling bahagi na ng libro ng Jeremiah, ang ikalawang pinakahuli. Ito po ang chapter 51. Ito po ang pinakamahabang kabanata sa libro ng Jeremiah, 64 verses. Chapter 50 at 51 ay ang hatol ng Diyos para sa Babylon. Ito ang hatol ng Diyos laban sa Babylon. Mula chapter 46 hanggang 51, iyon ang mga hatol ng Diyos para sa mga bansa. Nangyari naganap ang mga propesiyang ito o natanggap ni Jeremiah ang mga ito ng siya ay nasa Ehipto. At ang pinakamahabang hatol na mayroon siya ay para sa Babylon. Para sa mga Israelita noong mga panahon na iyon, nakakagulat ang mga propesiyang mayroon siya. Dahil maraming beses nang sinabi ng Diyos na gagamitin niya ang Babylon upang hatulan ang mga bansa. At pag-aakala ng Diyos at aakala ng mga Israelita na ang Diyos ay natutuwa sa Babylon. Ngunit dahil sa kanilang kayamanan at kalakasan ng kanilang sandatahan, pag-aakala nila na sila na ang pinakamagaling. Tingin nila ay napakalakas nila dahil sa mga Diyos-Diyosan na mayroon sila. Dahil sa kanilang pagmamayabang, sila ay naging sakim. Sa paghuhukom ng hatol na ito, sa maraming beses ay mayroong mga nabanggit ang Diyos tungkol sa Babylon. Sa verse 7, sabi niya, ang Babylonia ay isang gintong kopa sa kamay ni Yahweh upang lasingin ang buong sanlibutan. Sa verse 20, nabanggit din niya, ikaw ang aking martilyo at sandatang pandigma. Sa pamamagitan mo'y dudurugin ko ang mga bansa. Ngunit, sa lahat ng ito, ang Babylon ay masisira at mawawasak din. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin ang bayan ng Babylon, ngunit may kinalaman din po ito sa ating mga buhay. Sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na nakatira sa Babylon na tumakas mula sa lugar na iyon. Huwag silang mahulog sa kasalanan ng Babylon. Huwag maging tulad ng Babylon. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat. Tumakbo, lumabas, at huwag mahulog sa kasalanan ng Babylon. Ito po ang verse 6.
Sabi sa verse 6, takasan ninyo ang Babylonia, ligtas ninyo ang inyong sarili kung hindi makakasama kayo sa pagpaparusa sa kanyang kasalanan, sapagkat ito ay panahon ng paghihiganti ni Yahweh at ipapalasap sa kanya ang ganap niyang kaparusahan. Kailangan nilang tumakas hindi dahil naroon na ang digmaan, bagkus ay sinasabihan silang tumakbo at tumakas dahil sila ay haharap ng napakalaking problema. Sa verse 6, sinabi doon takasan, nabanggit din iyon sa verse 50 at 54. Takasan. Kaya aking pinapaalala ang bawat isa dito. Dahil ito ay napakahabang kabanata, kaya hindi po natin iisa-isahin pa ang mga bersikulo. Ngunit ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang makasaysayang bagay dahil ang Babylon ay tinalo ng Persia. Ito ay totoong nangyari. Sa ganitong background, matutulungan po na tayo nito na mas maunawaan pa ang salita ng Diyos. Ipapakita ko po sa inyo ang mapa ng Babylon. Ang Babylon ay ordinaryo lamang ang laki, kasi laki lamang sila ng Thailand. Kung kaya hindi naman talaga sila isang napakalaki o kaya ay napaka makapangyarihang bansa. Dahil ang Babylon ay ang Iraq po ngayon. Makikita po natin dyan, Assyria. At sa hilagang Israel. Sunod, sa mga panahon na ang Babylon ay nag-aakala na sila ang pinakamalaking bansa o pinakamakapangyarihang bansa, lumabas ang Persia. Lumabas ang imperyo ng Persia. Napakalaki ng kanilang imperyo. Sila ay natalo sa isang digmaan. Sa isang digmaan ay natalo ang Babylon ng Persia. Ang pagkawasak ng Babylon ay naging napakabilis. Unang talata, verse 1 to 19. Sa talata pong ito, nabanggit po dito kung paanong sinira ng Persia ang Babylon. Sa verse 2,
Magsusugo ako sa Babylonia ng mga dayuhang wawasak dito na tulad sa malakas na hanging tumatangay sa ipa. Sa araw na iyon ng kanyang kapahamakan, iiwan nilang walang laman ang lupain, paglusob nila mula sa lahat ng panig. Sa verse 3, huwag ninyong paliligtasin ang sinuman sa mga binata, lipulin ninyong lahat ng kawal. Verse 4, bayanin ninyong mahandusay sila sa lansangan ng Babylonia, patay at mga sugatan sa gitna ng lansangan. Nais ng Diyos na masira ang Babylon sa kanyang sariling lupain. Sa verse 2, nabanggit po dito ang mga dayuhan na sisira sa Babylonia, yun po ang Persia. Sa pamumuno ni Cyrus the Great, ay tinalo niya ang Babylon. Ngunit mayroong salita ang Diyos para sa mga Israelita na nakatira sa Babylon. Sa verse 5 to 6, sapagkat ang Israel at ang Juda ay hindi pinabayaan ng kanilang Diyos na si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, subalit ang lupain nila ay puno ng kasalanan laban sa banal na Diyos ng Israel. Ang Diyos ay Diyos ng pangako. Kahit na nais niyang sirain ang Babylon, ngunit dahil may mga Israelita sa loob ng Babylon, sabi niya sa verse 6, tumakas, takasan ninyo ang Babylonia, iligtas ninyo ang inyong sarili kung hindi makakasama kayo sa pagpaparusa sa kanyang kasalanan, sapagkat ito'y panahon ng paghihigante ni Yahweh. Dahil naroon ang digmaan, kailangan nilang tumakas at para din hindi sila mahulog sa kasalanan. Ano ang kasalanan ng Babylon? Mapag-uusapan po natin yon sa susunod na kabanata sa verse 13. Kayong naninirahan sa tabi ng maraming ilog, na sagana sa kayamanan, dumating na ang inyong wakas, tiyak na inyong kasasapitan. Kayo na nanirirahan sa tabi ng maraming ilog, iyon po ang Babylon, dahil sa Babylon ay mayroong dalawang ilog. May pangunahing ilog na umaagos doon. Ngunit dahil sila ay nagnakaw sa maraming mga bansa, kung kaya nais silang hatulan ng Diyos. Sa verse 15 to 19, naroon ang biglang pagbabago dahil ito ay pagpupuri sa Panginoon. Awit ng papuri ni Jeremiah sa Panginoon na may halin tulad po sa Jeremiah 10. Sa libro ng Jeremiah, 2 beses pong nagkaroon ng awit ng pagpupuri para sa Diyos. Sa chapter 10 ng Jeremiah, sa chapter 10 ay nagkaroon ng paghahalintulad o pagkakaiba ng mga Diyos-Diyosan sa totoong Diyos. Sa verse 19 dito, dahil ang Israel ang hinirang na tribo ng Panginoon. Ang mga Israelita ay para sa Diyos. At ang mga tao doon ay para sa Diyos. Dito,
Sino mang naninirahan o namamalagi sa Babylon ay wag dapat matulad sa kanila at wag mahulog sa kanilang kasalanan. Pinapakita ng Babylon ang kayabangan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang Babylon ay siyang kinatawan ng makamundong sistema. Kung tutuusin, dumating sa pagkakataon na sinabihan ng Diyos ang Israel na magpunta sa Babylon. Ngunit ngayon, sinasabi din ng Diyos na tumakas tayo mula sa Babylon. Tumakas ang Israel sa Babylon. Sa atin pong mga trabaho, sinasabihan tayo ng mundo Sinasabihan tayo ng Diyos na tumakas mula sa Babylon, umalis mula sa Babylon upang mahulog sa kasalanan nito. Tayo ay para sa Diyos. Nang tinalo ng Persia ang Babylon, pinoprotektahan ng Diyos ang pinoprotektahan ng Diyos ang Israel mula sa Babylon. Ano ang problema sa Babylon? So verse 20 to 23, totoong pinili ng Diyos ang Babylon pagdating sa sandatahan. So verse 20, ikaw ang aking martilyo at sandatang pandigma. Sa verse 21 hanggang 23, nabanggit doon na ginamit ng Diyos ang Babylon upang wasakin ang maraming mga bansa. Ngunit, nakita ng Diyos ang pag-aabuso ng Babylon. Inabuso nito ang kapangyarihan na mayroon siya. So verse 25, ako'y galit sa iyo, ikaw na mapangwasak na bundok, winasak mo ang buong sanlibutan, paparusahan kita, gugulong kang pababa mula sa kabatuhan, at gagawin kitang bundok na tinupok. Bundok na tinupok. Ginamit siya ng Diyos bilang sandata sa kanyang digmaan, ngunit ang pagkasira ng Babylon, ang pagkawasak ng Babylon, So verse 35, sabi sa verse 35, sabihin ninyong mga taga-Zion, mangyari sa Babyloniang karasang ginawa niya sa amin. Sabihin namin naman ninyong mga taga-Jerusalem, pananagutan niya paghihirap na tiniis namin.
Darating din ang pagkakataon na hahatulan ng Diyos ang mga tao o kaya bayan na pinili niya. Ito ay nagpapakita lamang na hindi dapat inaabuso ng mga bansang ito at ng mga otoridad na naroon ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Dahil ang Babylon ay naging sakim na bansa. Nabanggit dito na si Nebuchadnezzar ay maihahalin tulad sa isang napakalaking isda na nanlalamon ng napakaraming mga tao. Naging ganito si Nebuchadnezzar dahil naging napakamakapangyarihan niya. At ninais niya na makuha ang lahat at nang maiangat ang kanyang sarili. Kaya sabi sa verse 36, sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, ipagtatanggol kita at ipaghihiganti, tutuyuin ko ang kanyang dagat at bukal. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga digmaan sa pagitan ng mga bansa. At naglalabasan ang kanilang kasakiman at masamang pagtatrato ng iba't ibang mga bansa. Sa atin pong mga buhay, dapat po nating tanungin ang ating mga sarili. Maaaring kung ikaw ay mayroong otoridad o kaya binayaan ng Diyos ng kasaganaan, inaabuso mo rin ba ang mga pagpapalang ito? Pagkatapos ay nagiging sakim pagdating sa pera, sa kapangyarihan. Dahil ang nais mo ay itaas ang iyong sarili kumpara sa iba. Nilagay ka ng Diyos sa posisyon na iyan para sa isang magandang dahilan. Ngunit dito sinasabi ng Diyos na paparusahan niya ang sinumang nasa makapangyarihan. Nasaan ang katuwiran ng Diyos sa lahat ng ito? Nakita ng Diyos ang pag-aabuso ng Babylon sa kanilang pagwasak sa Jerusalem, kung kaya naman hinatulan niya ang Babylon. Sunod na verse. Ang Babylon ay naging violent. To verse 47 at 51, darating ang panahon na paparusahan ko ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Nang ang Babylon ay naging pinakamakapangyarihang bansa, pag-aakala nila na dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Naging pinakamalakas silang bansa dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit tinanggal ng Diyos ang kanyang kayabangan. At ang kayabangan ng Babylon, tinanggal ng Diyos ang kanilang mga pinagyayabang.
Sa verse 45, bayan ko, lisanin niyo siya, ligtas ang bawat isang kanyang sarili mula sa patinig galit ni Yahweh. Sa verse 58, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang malawak na pader ng Babylonia ay mawawasak at masusunog ang matataas niyang pintuang bayan. Nagpapakahirap sa walang kabuluhan ng mga tao, pinapagod nila ang kanilang sarili para mauwi lamang sa apoy. Ang mga taga-Babylon ay mayroong maayos na teknolohiya, may magandang mga pader, ngunit ang Babylon ay umasa sa kanilang sariling kalakasan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kung kaya naman pagkaakala nila na sila ay magaling. Ang mga mayayabang, pag-aakala nila ay hindi sila mapaparusahan. Ngunit ang parusa ng Diyos ay dumating. Ang lahat ng kanilang inaasahan ay masisira din. Sa verse 58, ang lahat ng kanilang pinagpaguran ay mawawalan din ng saysay. Ang Persia ay mas malaki ng 2 o 3 beses kaysa sa Babylon. Ang Babylon ay natalo sa isang digmaan lamang. Pag-aakala ng Babylon na dahil sila ay mayroong dahil sa Persia, nagkaroon ng pagbabago sa sistema. Si Belshazzar, ang huling hari ng Babylon, sinasabi niya na wala siyang ilog para protektahan siya, kung kaya siya ay natalo sa digmaang iyon. Iyon po ang istorya sa libro ng Daniel. Ngayon, dapat po nating tanungin ang ating mga sarili. Maaring katulad po tayo ng mga Israelita sa imperyo ng Babylon na humarap sa ating pagharap sa Babylon, pagharap sa mundo. Sinasabi ng Diyos sa atin o sa mga taga-Israel na naroon na tumakas. Maaring maging parte tayo, maaring manirahan tayo sa mundo, ngunit hindi po dapat tayo maging tulad ng mundo. Ang ating bahagi ay nasa Diyos. Ang pagkasira ng Babylon ang nagpapaalala sa atin
na hindi dapat tayo magyabang pagdating sa ating kaalaman, sa ating kayamanan, at sa kung ano mang mayroon tayo dahil darating at darating ang paghahatol ng Diyos. Dahil inabuso ng Babylon ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Dapat po tayong maging maingat. Iyon po dito po nagtatapos ang mensahe, atin pong purihin ng Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang makapangyarihan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, pinupuri ka namin. Ang iyong kaharian ay pangwalang hanggan. Pinupuri ka tao Diyos. Ang iyong paghahari, ang siyang naghahari at nagtatagal. Pinupuri ka tao Diyos. Ikaw ang naghahari, O Diyos. Kahit pagano laki ang isang bansa, ngunit ikaw pa rin, O Diyos, ang naghahari at ang nasa trono. Pinupuri kita, O Diyos. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong katagumpayan ay pangwalang hanggan. Mga kapatid, maaari po tayong umupo. Tumakas, huwag manatili sa Babylon at huwag mahulog sa kasalanan. Sa mga kapatid po natin na narito ngayon at nakikinig online, ang kasalanan ng Babylon ay ang kasakiman,
kasamaan, pagiging makamundo, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang lahat ng ito ang nagiging dahilan kung bakit po tayo nahuhulog sa kapangyarihan ng kasamaan o ng kadiliman. Mga kapatid, ipikit po natin ang ating mga mata. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Sa iyong mga silita, sinabihan mo kami, O Diyos, na tumakas mula sa Babylon. Ayaw mo kami na maging parte ng Babylon. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay katulad ng mga Israelita. Kami ay nabubuhay sa mundo, ngunit hindi dapat kami maapektuhan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kaya hindi umasa sa teknolohiya, umasa sa aming kasakiman, umasa sa mundo. Panginoon, sinasabi mo na tumakas. Kami ay tumakas. Kailangan naming maibukod. Banal na Espiritu, kami ay dumudulog sa iyo. Naway magliwanag ka sa aming buhay. Kami ay magkakaiba. Mayroon po bang parte ng ating buhay na tayo ay nakagapos pa? Naway mangusap ang Diyos sa ating mga puso. Mga kapatid, naway magliwanag ang Diyos sa ating mga buhay. Alin mang parte ng ating buhay na nakagapos pa at tayo'y hindi makatakas o hindi makalabas. Banal na Espiritu, naway mangusap ka sa amin. Lagi namin sinasabi na hindi na kami sakim, hindi na kami bayolente. Ngunit sa ilang mga sitwasyon, kami ay biglang nagagalit. Sinasabi namin na kami ay hindi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit totoo ba yun? May mga pagkakataon na kami mismo ang ginagawa naming Diyos-Diyosan. Dahil pinupuri namin ang aming sarili, pinupuri namin ang aming sariling kakayahan. May mga pagkakataon na sinasabi namin hindi kami umaasa sa teknolohiya, ngunit totoo ba yun? Hindi tayo umaasa sa teknolohiya? Naway makita po natin ang bawat nating kahinaan. Kung paano dapat tayo umayon sa kalooban ng Diyos at ng maitama. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Naway ang buhay namin maiayon sa iyo. Upang tayo ay maiayon sa Diyos. Sa mga narito po, maaari kayong maghanap ng kapareha. Tulad ko, gustong-gusto kong tumitingin sa Taobao. Gustong-gusto kong bumili mula sa Taobao. Maliban sa sports shoes na mayroon ako,
At ang relo na mayroon ko bilang regalo, ang lahat na ng mayroon ako ay puro Taobao. Gustong gusto kong pumupunta sa Taobao. May ganito akong kasakiman pagdating sa mga bagay-bagay. Atin pong ipanalangin ang bawat isa. Ipanalangin natin ang ating mga sarili. Naway magkaroon tayo ng katagumpayan sa mga pagkakataong ito. Sa mga aspetong ito, mga kapatid online, maaari din po kayong magbahagi sa iyong pamilya o sa Diyos. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Nais ko sabihin ng mga bagay nito, pagkaingkit, kasakiman, pagiging bayolente, pagiging puno ng galit, teknolohiya, professionalism, kasakiman, kayabangan, pagpupuri sa mga Diyos-Diyosan, pagiging makamundo, ipanalangin po natin ang mga bagay nito. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa aming pananalangin sa bawat isa. Naway tulungan mo kami, O Diyos. Tayo ay nabubuhay sa mundo
Ngunit sa bundong ito, dapat din po tayong mapalinis. Tulungan mo kami, O Diyos, dahil wala na kami sa kapangyarihan ng Babylon. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa kabanatang ito, dapat po sinabi dito na dapat tayong tumakas mula sa Babylon. Kung kayo ay mga magulang, inyo pong ipanalangin ang inyong mga anak na sana'y matakasan nila ang kasamaan ng Babylon. Ngunit kung ikaw ay single, nagtatrabaho sa marketplace, maaari pa rin po kayong tumakas sa lahat ng mga kamunduhang ito. Tumakbo po tayo patungo sa kabutihan at katuwiran ng Diyos. Ang iyong pamilya, bawat henerasyon naway makatakas mula sa kasamaan ng Babylon. Tayo po ay manalangin. Panalangin natin ang Hong Kong. Panalangin natin ang buong mundo. Bawat bansa, naway hindi mahulog sa kasalanan ng Babylon. Muli po nating ipapakita ang kasalanan ng Babylon. Ipanalangin po natin ang mga bansa na hindi mahulog sa ganitong mga kasalanan.
Panginoon, pinupuri kita. Mula sa kabanatang ito, tinawag mo kami. Tulad ng mga Israelita sa Babylon, dapat kaming maging alerto. Hindi kami dapat laging nagnanais sa mundo ay mayroong mga korupsyon, homoseksualidad, at paraan ng mundo. Nakita namin, O Diyos, ang pag-asa ng mga Israelita sa Babylon at sa mga sistemang mayroon sila, at sa parehong paraan ay nagiging ganito din kami sa mundo. Panginoon, naway tulungan mo kaming lumaya, lalo na kaming mga nasa marketplace. Kahit na kami ay nasa mundo, dapat pa rin kaming maibukod para sa iyong kalwalhatian. Dapat kaming mabuhay nang walang kahirap-hirap upang kami ay magkaroon ng kalayaan. Magkaroon kami ng kapayapaan. Panginoon, ang iyong Espiritu nawa ang siyang maghari sa amin. Natin pong ipanalangin ang ating sarili, ang mga bansa. Naway iwan ng sistema ng Babylon at kasalanan ng Babylon ang lahat ng mga bansa. Naway ang bawat bansa matutong magpuri lamang sa iyo at maibukod para sa iyong kalwalhatian. Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ay mabuting Diyos. Ang mga bansang ito ay magpupuri sa iyo, ikaw lamang ang aming Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapalang bawat isa at ang lahat ng nanonood online. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala ko kayo. Kahit ano pa mang mangyari sa mundo, kahit gaano pa man katindi ang pag-aakit mula sa mundo, ang katotohanan pa rin na mula sa Diyos ang patuloy na maghahari at tutulong sa iyo. Ang mundo pa rin ang tutulong upang hindi ka matukso ng mundo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ikaw ay magkakaroon ng kapanatagan sa Diyos. Ikaw ay higit na aasa sa Panginoon. Alam mo na ang Diyos ang tutulong sa iyo. At ang Diyos ang humahawak sa iyong kamay. Ang Diyos ang iyong kasama. Ikaw ay puno ng kapayapaan. Ikaw ay puno ng kaligayahan. Sa tuwing kailangan mo ang Diyos, alam mo na ang kamay ng Diyos ay lagi mong kasama. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala kita, ikaw ay puno ng katuwiran na mula sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, hindi ka mahuhulog sa kasalanan ng Babylon. Lahat ng mga kilala mo ay maliligtas dahil sa Babylon. Dahil sa Panginoon at maliligtas mula sa Babylon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala ko kayo. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.